Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aring umaga ay, niniwala ba tayo sa muling pagkabuhay? Niniwala ba tayo sa muling pagkabuhay? Tila po hindi alam ng iba, ng mga tao na mayroong pakalahatang muling pagkabuhay o sa English, General Resurrection. Ito yung mangyari mga minamahal, mangyari ito, mabuhay ang mga taong matuwid, mabuhay muli ang mga taong matuwid at ang di matuwid. Ay nga po kay Pablo sa mga Gawa 24:15, tulad nila, sumasampalataya din akong muling bubuhayin ng Diyos ang lahat ng tao, matuwid man o di matuwid. Ang muling pagkabuhay mga minamahal ay napakahalaga, lalo na dahil sa susunod na mangyari dito. Ano mangyari mga kapag ang lahat ay muling nabuhay, magkakaroon ng paghuhukom. Kaya po sa Pahayag 2013, iniluwa din ng kamatayan at ang daigdig ng mga patay ang mga nakalagak sa kanila at hinatulan ang lahat ay sa kanilang mga ginawa. Ay hindi po sa Daniel 12:3, na muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng paningin daigdig. Ang iba ay sa buhay na walang hanggan, iba naman po ay sa kaparusahang walang hanggan. Kaya po ano po implikasyon para kay Pablo na kanyang pag-asang muling pagkabuhay na ito? Ibinigit niya po sa sumunod na bersikulo, sa mga Gawa 24:16, sabi niya, "Poroon, kaya't pinagsikapang kong laging maging malinis ang aking budhi, sarap ng Diyos at ng tao." Tiyak po ni Pablo na pagkatapos ng muling pagkabuhay, ay harap siya sa Diyos upang managot at hatulan. Sabi niya po, nagsisikap siyang mamuhay na may kabanalan at integridad, maging ukol sa Diyos, ukol man sa tao. Ito po yung mahalagang paala at babala para sa atin. Nang ating nakikita at naranasang buhay sa kasalukuyan, ay hindi po ang pawang buhay na ating haharapin. Pag namatay na po tayo muling mabubuhay at harap tayo sa ating Panginoon Yesus upang hatulan, husgahan, at managot sa Kanya. Ang tanong po dyan, tayo ba handa nang humarap sa Panginoon? Salamat po.